basag na pagkatao, ninakaw na anak. Habang nagpapakasasa sa nakaw na kaligayahan ng asawa at ang traidor na kaibigan, si Maricel ay itinaboy sa ulan na parang basahan. Wala kang kwentang ina. Sigaw ng mga gahaman. Ngunit mula sa putik, isang matapang na reyna ang babangon. Dudurugin niya ang kanilang kasinungalingan gamit ang isang maningning na tagumpay. Handa na ba silang tikman ang mapait na katapusan? Sawa na ako, Isabella. She's just a servant with a marriage ring. Masyadong boring. Walang alam sa buhay kundi ang maglinis ng bahay at mag-alaga ng bata. I'm only staying for the sake of my image, but my heart? Matagal nang sayo iyan. Ameni! Ang mga salitang yon, na binigkas sa isang malamig at walang emosyong tono, ay tila mga palasong bumaon ng malalim sa dibdib ni Maricel. Nakatayo siya sa dilim ng pasilyo, hawak ang isang tray na may 2 baso ng sariwang juice at isang maliit na platitong may hiwa ng cake. Ito ang kanilang ika-7 anibersaryo. Ang kaniyang mga kamay na may mga bakas ng paso mula sa pagluluto at bahagyang magaspang dahil sa gawaing bahay ay nagsimulang manginig. Ang malamig na juice sa baso ay lumilikha ng mga butil ng pawis na unti-unting dumadaloy sa kaniyang mga daliri. Ngunit mas matindi ang lamig na nanunuot sa kaniyang buong pagkatao. Sa kabilang panig ng bahagyang nakabukas na pinto ng veranda, narinig niya ang mahinang tawa ni Isabella, ang babaeng itinuring niyang kapatid, ang taong pinatira niya sa ilalim ng sarili niyang bubong nang ito ay mawalan ng matutuluyan. Poor Maricel, hindi niya alam na habang busy siya sa pagbe-bake ng favorite cake mo, tayo naman ang magkasama. You're so bad, Marco. Pero paano kung malaman niya? Let her find out. Mas mabuti ngayon para matapos na ang kahibangan na ito. Tugon ni Marco. Ang tunog ng pagdampi ng kanilang mga labi ay naging isang nakatutulig na ingay sa pandinig ni Maricel. Ang tray na hawak niya ay unti-unting nanghiwalay sa kaniyang mga kamay. Ang pagbagsak ng mga kristal na baso sa sahig ay lumikha ng isang matinding tunog ng pagkabasag. Ang mga piraso ng bubog ay humalsik sa lahat ng direksyon, gaya ng kaniyang puso na nawasak sa libu-libong piraso sa isang iglap. Mabilis na bumukas ang pinto. Nanlaki ang mga mata ni Marco, ngunit sa halip na pagsisisi, ang kaniyang mukha ay napuno ng inis. Maricel, kanina ka pa ba dyan? Look at you. Palagi ka nalang gumagawa ng eksena. Napaka-clumsy mo talaga. Marco. Bakit? Ang boses ni Maricel ay halos isang bulong, puno ng pait at hindi makapaniwala. 7 taon. I gave up my dreams for you. Ay architecture license ko, ang career ko. Kinalimutan ko lahat para maging asawa mo. Para pagsilbihan kayo ni Mama Carmen. Ganito lang ba ang halaga ko? Humakbang pasulong si Marco at sa isang mabilis na galaw ng kanyang kamay, isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Maricel. Ang tunog ng palad na tumama sa balat ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi. Napasandal si Maricel sa dingding. Ang kaniyang paningin ay bahagyang nagdilim, habang ang kanyang pisngi ay nagsimulang mag-init at mamula. "Huwag mo akong sumbatan, Maricel! Utang mo sa amin ang lahat ng meron ka ngayon!" Ang boses ni Doña Carmen ay sumulpot mula sa likuran, matalim at puno ng puot. Ang matanda ay naglalakad ng may awtoridad, hawak ang isang makapal na sobre. "My son deserves someone better, someone like Isabella, who has class and influence. Hindi ang isang tulad mong galing sa hirap na ang tanging alam ay magmukhang kawawa." Ibinato ni Doña Carmen ang sobre sa paanan ni Maricel. "Pirmahan mo ang mga papel na yan. Annulment papers. We already filed a petition citing your psychological incapacity. Gagawin naming opisyal na baliw ka, Maricel, para wala kang makuha kahit isang kusing sa yaman ng pamilyang ito." "Hindi! Hindi ko pipirmahan yan. Ang anak ko." "Nasaan si Maya?" Tarantang tanong ni Maricel habang sinusubukang tumayo. Ang kaniyang mga tuhod ay nanghihina.
Ngunit ang pangalan ng kaniyang anak ang nagbigay sa kanya ng lakas. Maya is staying with us. You are unfit to be a mother. Isang babaeng walang trabaho, walang direksyon, at ngayon ay sisiraan pa ang asawa niya? No judge will give you custody. Muling uyam ni Doña Carmen. Mula sa itaas na palapag, narinig ang maliit na boses ng isang bata. Mama! Mama! Bakit ka po umiiyak? Si Maya iyon, nakatayo sa tuktok ng hagdan, yakap ang kanyang lumang manika. Ngunit bago pa man makahakbang si Maricel patungo sa kanya, mabilis na hinarangan ni Isabela ang daan at binuhat ang bata. Go back to sleep, Maya. Your mama is just sick. She needs to leave for a while. Sabi ni Isabela sa isang plastik na tono ng pag-aalaga. Bitawan mo ang anak ko. Isabela, huwag mong hawakan si Maya. Sigaw ni Maricel, ngunit dalawang malalaking gwardiya ang biglang sumulpot at humawak sa kaniyang mga braso. Kaladkad nilang dinala si Maricel patungo sa malaking pintuan ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay isang pakikipagbuno. Ang kaniyang mga kuko ay pilit na kumakapit sa makinis na sahig ng mansyon na itinuring niyang tahanan, ngunit ang kaniyang lakas ay walang laban sa mga lalaking bayaran ni Marco. Ang mabigat na pintong kahoy ay humampas ng malakas, lumikha ng isang tunog na tila pinal na hatol sa kaniyang buhay. Si Maricel ay bumagsak sa semento ng driveway. Sa labas, ang langit ay tila nakikisama sa kanyang pighati. Ang malakas na buhos ng ulan ay nagsimulang bumagsak. Ang bawat patak ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang balat. Ang kanyang damit ay agad na nabasa, dumikit sa kanyang nangangatog na katawan. Maya! Anak ko! Buksan niyo ang pinto! Hiyaw ni Maricel habang hinahampas ang bakal na gate. Ang kanyang boses ay unti-unting namapaos, hinaluan ng hagulgol na tila nanggagaling sa kailaliman ng kanyang kaluluwa. Ang bawat sigaw niya ay nilalamon ng ingay ng kulog at kidlat na gumuguhit sa madilim na kalangitan. Nakatayo siya doon, mag-isa, basa ng ulan at putik, habang ang liwanag mula sa loob ng mansyon ay unti-unting namamatay. Hudyat na ang kaniyang dating buhay ay tuluyan na siyang tinalikuran. Ang kaniyang mga daliri ay namamanhid na sa lamig at ang kaniyang paningin ay unti-unting lumalabo dahil sa pinaghalong luha at ulan. Ang kaniyang katawan ay unti-unting sumuko, bumigay ang kaniyang mga binti hanggang sa siya ay mapaluhod sa gitna ng baha sa kalsada. Sa kaniyang pag-aagaw diwa, isang pares ng sapatos ang huminto sa kaniyang harapan. Ang tunog ng ulan na tumatama sa isang matigas na ibabaw sa itaas ng kaniyang ulo ay nagpahiwatig na may isang taong nagbukas ng payong upang protektahan siya. Isang malaking anino ang bumalot sa kaniyang maliit na figura. Inangat ni Maricel ang kaniyang ulo ng bahagya, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi na makakita ng malinaw. Ang tanging nadarama niya ay ang init na nagmumula sa presensya ng estranghero at ang banayad na paghinto ng ulan sa kaniyang mukha. Ang huling naisip niya bago ang lahat ay maging ganap na kadiliman ay ang kaniyang anak. Paano nga ba nabubuhay ang isang ina na ang tanging dahilan ng kaniyang paghinga ay sa pilitang kinuha mula sa kaniyang mga bisig? Ang bawat hininga ni Maricel ay tila isang pakikibaka sa pagitan ng kaniyang nanlalamig na katawan at ng pagnanais na tuluyan na lamang maglaho. Ang amoy ng antiseptiko at ang nakasisilaw na puting liwanag mula sa kisame ang bumati sa kaniyang paningin nang dahan-dahan niyang imulat ang kaniyang mga mata. Ang katahimikan ng maliit na silid sa tramansa ay paminsan-minsang pinuputol ng banayad na pagdaloy ng likido mula sa swero na nakatusok sa kaniyang kamay, isang ritmo na tila nagpapaalala sa kanya na tumitibok pa rin ang kanyang pusong sugatan. Wala na ang estrangherong may payong. Sa tabi ng kaniyang unan, isang kupas na sobrang kulay kape ang nakapatong. Sa loob nito ay may ilang libong piso at isang piraso ng pahayagan na tila sadyang itinupi upang itampok ang isang maliit na anunsyo.
Isang sunggo sa Baguio ang nangangailangan ng tagalinis at katulong sa produksyon. Walang pangalan, walang sulat, tila isang anino lamang ang nag-iwan ng pagkakataong ito sa kanyang harapan. Ang tanong kung bakit naroon ang anunsyong yon ay pansamantalang natabunan ng matinding bigat ng kanyang nararamdaman. "Gising ka na pala, Ineng," sabi ng isang nurse na pumasok sa silid. Ang kaniyang tinig ay puno ng awa. "Dinala ka rito ng isang lalaki kagabi," sabi niya. Nakita ka raw niyang bumagsak sa tapat ng mansyon sa Forbes Park. "Huwag kang mag-alala. Settle na ang bills mo." Hindi nakasagot si Maricel. Ang kanyang isipan ay mabilis na bumalik sa imahe ni Maya na kinakaladkad palayo sa kanya. Ang sakit ay hindi na lamang nasa kanyang pisnging sinampal ni Marco, kundi nakabaon na sa bawat hibla ng kanyang kaluluwa. "Kailangan kong umalis," bulong niya sa kanyang sarili. Ang tinig ay nangangatog. "Kailangan kong maging malakas para kay Maya." Matapos ang ilang oras, lumabas si Maricel sa tramansa na ang tanging baon ay ang maliit na sobre at ang matinding galit na unti-unting nagiging kaniyang tanging lakas. Nagtungo siya sa terminal ng bus sa Cubao. Ang ingay ng mga sasakyan at ang sigawan ng mga konduktor ay tila mga hiyaw sa isang panaginip na hindi niya maunawaan. Binili niya ang pinakamurang tiket patungo sa Baguio, ang lungsod ng sungmu na tila kasing lamig at kasing labo ng kanyang kinabukasan. Habang umaandar ang bus palayo sa Manila, nakasandal si Maricel sa malamig na bintana. Pinanood niya ang mga ilaw ng lungsod na unti-unting naglalaho sa dilim, kasabay ng paglaho ng kanyang pag-asa sa isang masayang pamilya. Ang bawat pag-uga ng bus sa baku-bakong daan ay tila isang paalala ng kanyang pagkahulog mula sa rurok ng kanyang mga pangarap. Dahil sa lamig ng aircon at sa ulan sa labas, ang salamin ng bintana ay nagsimulang balutin ng makapal na sungmu. Sa gitna ng kanyang pananahimik, itinaas ni Maricel ang kanyang nanginginig na hintuturo. Dahan-dahan niyang iginuhit ang pangalang Maya sa malabong salamin. Ang bawat titik ay tila isang dasal, isang pangako na hindi siya titigil hanggat hindi niya muling nayayakap ang kanyang anak. Isang patak ng luha ang gumulong mula sa kanyang mata, sumasabay sa pagdaloy ng namumuong tubig sa ibabaw ng pangalan ng kanyang anak, hanggang sa ang mga titik ay unti-unting mabura at maging isang malabong bahid na lamang. "Babalik ako, Maya. Pangako, babawiin kita," bulong niya sa hangin na tanging siya lamang ang nakakarinig. Nakarating ang bus sa Baguio nang magbubukang liwayway na. Ang malamig na simoy ng hangin ay agad na sumalubong sa kanya pagbaba niya sa terminal, nanunuot sa kanyang manipis na damit na hindi pa lubos na natutuyo. Bit-bit ang kanyang maliit na bag na naglalaman ng iilang piraso ng kanyang nakaraan. Nagsimula siyang maglakad sa gilid ng kalsada. Hinahanap ang direksyon patungo sa Xiyonggo na nasa anunsyo. Ngunit sa gitna ng kanyang paglalakad sa isang tahimik na eskinita, isang mabilis na anino ang biglang sumulpot mula sa kanyang likuran. Bago pa man siya makasigaw, naramdaman niya ang isang malakas na hila sa kanyang balikat. Ang strap ng kanyang bag ay pumutol sa kanyang balat habang ito ay sa pilitang tinatangay ng isang hindi kilalang lalaki. Nawalan ng balanse si Maricel. Ang kanyang katawan ay humampas sa matigas at malamig na semento. Ang kanyang mga kamay ay nag-asgas sa gasgas na kalsada at ang kanyang huling pera, ang kanyang huling pag-asa para sa pagkain at matutuluyan ay mabilis na naglaho kasama ng tumatakbong magnanakaw. Nakadapa si Maricel sa lupa. Ang kanyang mukha ay nakabaon sa putik at tuyong dahon. Sa pagkakataong ito, wala nang luha na lumabas sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang matinding pagod at ang tanong na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan pa ba susubukin ng tadhana ang isang pusong wala nang maibibigay, kundi ang kanyang huling hininga? Sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang unti-unting pagkawala ng malay, habang ang anino ng isang tao
ay muling nagsimulang lumapit sa kanyang kinalalagyan. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, sa ilalim ng malamig na langit ng Baguio, naramdaman ni Maricel ang isang mainit na haplos sa kanyang balikat. Isang boses, mahinahon at puno ng katiwasayan, ang bumasag sa kanyang madilim na kaisipan. Huwag kang matakot, miss. Narito na ang gamit mo. Nang iangat ni Maricel ang kaniyang paningin, tumambad sa kanya ang isang lalaki na may mga matang tila malalim at tahimik na lawa. Hawak nito ang kaniyang bag, bahagyang hinihingal dahil sa paghabol sa magnanakaw. Ang lalaking ito, na si Gabriel, ay dahan-dahang inabot ang kanyang kamay upang tulungan si Maricel na tumayo. Ang init ng palad nito ay tila isang kuryenteng gumising sa kanyang nangangatog na katawan, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Salamat! Tanging naisagot ni Maricel. Ang kaniyang boses ay tila isang tuyong dahon na hinipan ng hangin. Inakay siya ni Gabriel patungo sa isang malaking gusaling yari sa matatandang kahoy. Habang papalapit sila, ang amoy ng sariwang tablang pino at nara ay humahalimuyak sa hangin. Isang samyong nagbibigay ng kakaibang ginhawa sa kaniyang paghinga. Ito ang talyer ni Don Miguel. Pagpasok nila, ang tunog ng pagtama ng pait sa kahoy at ang pagliha sa mga kurbada ng mga kasangkapan ay lumikha ng isang orkestra ng sining at paggawa. Doon, sa gitna ng mga naglalakihang troso, nakaupo si Don Miguel. Ang kaniyang mukha ay tila inukit mula sa matigas na nara, puno ng kulubot ng panahon, ngunit may mga matang naglalabas ng talas ng isipan. Don Miguel, nakita ko po siya sa terminal. Siya po ang naghahanap ng trabaho. Pagpapakilala ni Gabriel habang maingat na pinauupo si Maricel sa isang bangkong kahoy. Tiningnan ni Don Miguel si Maricel mula ulo hanggang paa. Nakita ng matanda ang putik sa kanyang damit, ang gasgas sa kanyang mga braso, at ang mas malalim na sugat na nakatago sa kanyang mga mata. Marunong ka bang sumunod sa utos, Ineng? Sa lugar na ito, ang bawat piraso ng kahoy ay may halaga. Gayon din ang bawat sandali. Sabi ng matanda sa isang boses na bagaman seryoso ay may bakas ng pag-unawa. Opo, kahit ano po ay gagawin ko. Maglilinis, magbubuhat. Kailangan ko lang po ng matutuluyan. Pagsusumamo ni Maricel, ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kaniyang laylayan. Pinahintulutan siya ni Don Miguel na manatili sa isang maliit na silid sa likuran ng talyer. Ang silid ay payak lamang, isang maliit na higaan, isang mesang kahoy, at isang bintanang nakaharap sa mga bundok na nababalot ng sungmo. Nang sumapit ang gabi, ang katahimikan sa paligid ay naging isang mabigat na kumot para kay Maricel. Sa loob ng kaniyang kaisipan, ang tinig ni Maya ay muling naging malinaw. Tila isang hapdi na hindi kayang lunasan ng anumang gamot. Bawat hikbi niya ay kaniyang pinipigil sa pamamagitan ng pagtakip ng unan sa kaniyang mukha. Ayaw na may makarinig sa kaniyang kahinaan. Tumayo siya at nagsimulang labhan ang kaniyang iisang set ng damit sa isang maliit na palanggana. Ang bawat pagkuskus niya sa tela ay tila isang pagtatangka na alisin ang mantsa ng kahihiyang iniwan ni Marco at Doña Carmen. Gusto niyang ibalik ang kaniyang hiya, ang kaniyang dangal, kahit sa pinakapayak na paraan. Sa kabila ng hapdi ng kaniyang mga gasgas na kamay na nadidiit sa sabon, hindi siya tumigil hanggang sa ang kaniyang damit ay maging malinis muli. Ito ang kaniyang maliit na tagumpay sa gitna ng malaking pagkatalo. Nang matapos siya, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto upang isampay ang kaniyang nilabhan. Nagulat siya nang makita ang isang maliit na bangko sa labas ng kaniyang pintuan. Sa ibabaw nito ay may isang baso ng mainit na gatas na naglalabas pa ng manipis na usok at isang makapal na kumot na may amoy ng malinis na labada at liwanag ng araw. Walang tao sa paligid, tanging ang malayo at malamig na ihip ng hangin ang humahalik sa kaniyang balat. Alam niyang kay Gabriel nanggaling ang mga ito.
Ang simpleng pagkilos na yon ay nagdulot ng isang kakaibang pintig sa kanyang dibdib. Isang munting init na tumunaw sa yelo ng kanyang pighati. Kahit panandalian lamang. Bumalik siya sa loob at bago mahiga, dinala niya ang baso ng gatas sa maliit na mesa. Doon, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng isang lumang lampara, napansin niya ang isang kwadro na nakatago sa ilalim ng ilang mga lumang dyaryo sa isang sulok ng silid na tila hindi na isama sa paglilinis. Dahan-dahan niyang hinawi ang mga papel. Isang larawan ng isang babae ang bumulaga sa kanya. Isang babaeng may suot na maringal na bestido, may mga matang puno ng pangarap, ngunit may lungkot na tila pamilyar sa puso ni Maricel. Sino ang babaeng ito na tila itinatago sa dilim ng silid na ito? Sa gitna ng kaniyang pagtataka, narinig niya ang mahinang paggalaw ng mga dahon sa labas ng kaniyang bintana. Tila may nagmamasid sa kanya mula sa kadiliman ng gabi sa Baguio. Ang tanong tungkol sa nakaraan ng lugar na ito at ang misteryo ng kanyang bagong simula ay naging huling kaisipan ni Maricel bago siya tuluyang dalawin ng isang panaginip na puno ng mga lihim na hindi pa niya natutuklasan. Ang sikat ng araw sa Baguio ay hindi kasing lupit ng sa Maynila. Dito, ang liwanag ay tila isang banayad na haplos na humahalik sa mga dahon ng pino, nagdadala ng pangako ng isang bagong simula sa gitna ng malamig na simoy ng hangin. Maagang nagising si Maricel upang simulan ang kanyang mga gawain sa talyer. Ang bawat pagwawalis niya sa sahig na puno ng kusot at pinagtabasan ng kahoy ay kanyang ginagawa ng may matinding konsentrasyon. Tila ba ang bawat dumi na kaniyang inaalis ay bahagi ng kaniyang nakaraan na nais na niyang malimutan. Nang pumasok siya sa silid-guhit ni Don Miguel upang maglinis, tumigil ang kaniyang paningin sa isang malaking mesa kung saan nakalatag ang isang blueprint ng isang itinatayong bahay bakasyunan. Ang kaniyang puso ay biglang kumitid. Ang mga linya, ang mga sukat, at ang mga kalkulasyon na nakasulat sa papel ay tila mga lumang kaibigan na muling nagpapakita sa kanya. Sa loob ng 7 taon, ibinaon niya ang kanyang lisensya at ang kanyang pangarap na maging isang tanyag na arkitekto upang pagsilbihan ang isang asawang hindi marunong magpahalaga. Dahan-dahan siyang lumapit sa mesa. Napansin ng kanyang mga sanay na mata ang isang kritikal na pagkakamali sa disenyo ng gitnang haligi. Ang pagkakalagay ng load-bearing beam ay hindi sapat upang suportahan ang bigat ng bubong kung gagamit ng mga batong ilog na nakasaad sa plano. Ang kanyang kaisipan ay mabilis na gumalaw, nagkalkula ng mga anggulo at bigat na tila hindi lumipas ang maraming taon ng pagtalikod sa propesyon. Hindi niya namalayan na ang kaniyang kamay ay kumuha ng isang lapis na nakapatong sa gilid. Ang pagdampi ng dulo ng grapito sa magaspang na papel ay lumikha ng isang malinaw at matapang na guhit. Itinatama ang pagkakamali at binibigyan ng bagong tibay ang estruktura. Ang katahimikan ng silid ay biglang naputol ng bumukas ang pinto. Ang mabibigat na hakbang ni Don Miguel na yumayanig sa lumang sahig ay nagpabalik kay Maricel sa realidad. Mabilis niyang binitiwan ng lapis, ang kanyang mukha ay namutla sa takot. Sino ang naglakas loob na pakialaman ang mga plano ko? Ang boses ni Don Miguel ay umalingaw-ngaw sa 4 na sulok ng silid, puno ng awtoridad at galit. Ang matanda ay mabilis na lumapit sa mesa. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas habang tinitingnan ang bagong guhit sa blueprint. Ikaw ba ang may gawa nito, Ineng? Napayuko si Maricel. Ang kanyang mga daliri ay nagkakandapulupot sa kanyang laylayan. Patawad po, Don Miguel. Hindi ko lang po napigilan ang sarili ko. Yung suporta po sa gitna, magkakaproblema po kapag sinimulan ang pagtatayo. Masyado pong mabigat ang bubong para sa haliging iyon. Nanatiling tahimik si Don Miguel ng ilang sandali. Isang katahimikan na tila ba hihigit pa sa 1 oras para kay Maricel. Si Gabriel, nakabubukas pa lamang ng pinto upang magdala ng kape, ay natigilan din sa kaniyang kinatatayuan.
Ang tingin ni Don Miguel ay nagpalit-palit mula sa blueprint patungo sa nanginginig na mga kamay ni Maricel. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napalitan ng isang malalim na pagkamangha. Hindi lang ito basta guhit. Bulong ni Don Miguel, ang kanyang tinig ay naging mababa at puno ng paggalang. Ang sukat na ito ay perpekto. I have been designing houses for 40 years and I miss that flaw. Pero ikaw, paano mo nalaman ito? Inangat ni Maricel ang kanyang ulo ng bahagya. Ang kanyang mga mata ay naniningkit dahil sa pinaghalong takot at ang muling pagkabuhay ng kanyang dangal. Architecture po ang kinuha ko sa kolehiyo, Don Miguel. I graduated with honors bago ko piniling maging asawa na lamang. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Miguel habang tinitingnan ang mga kamay ni Maricel. Mga kamay na may mga bakas ng gawaing bahay, mga paso at gasgas, ngunit may taglay na dunong na hindi kayang burahin ng panahon. Sayang ang galing kung sa paglilinis lamang ng sahig gagamitin. Gabriel, dalhan mo siya ng mga gamit sa pagguhit. Mula ngayon, hindi na siya magwawalis. Siya ang magiging katuwang ko sa pagdidisenyo. Hindi makapaniwala si Maricel. Ang pakiramdam ng isang bagong pag-asa ay tila isang mainit na agos na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Nang iabot ni Gabriel sa kanya ang isang set ng mga profesional na lapis, ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahawakan ang mga ito. Hinawakan niya ang isang lapis ng mahigpit. Itinatapat ito sa kaniyang dibdib. Para siyang nakahanap ng isang nawawalang bahagi ng kaniyang sarili, isang sandata na gagamitin niya upang mabuo muli ang kaniyang nadurog na buhay. Thank you, Don Miguel. Hindi ko po sasayangin ang pagkakataong ito, sabi ni Maricel. Ang kaniyang boses ay mas matatag na ngayon. Tiningnan siya ni Don Miguel ng matagal. Tila may hinahanap sa kaniyang mga mata. May nakikita akong anino sa iyong paningin, Maricel. Isang anino ng isang taong matagal ko nang kilala. Siguraduhin mong ang talinong yan ang magiging kalasag mo, hindi ang iyong kahinaan. Habang nagsisimulang gumuhit si Maricel sa ilalim ng gabay ng matanda, si Gabriel ay lumabas ng silid upang sagutin ang kaniyang telepono na kanina pa tahimik na kumukurap ang liwanag sa kaniyang bulsa. Paglayo niya sa talyer, ang kaniyang mukha ay binalot ng dilim. Habang pinakikinggan ang boses sa kabilang linya, "Nahanap na namin siya, sir," sabi ng boses mula sa Maynila. Ang kumpanya ng asawa niya, nagpapadala na ng mga tao para hanapin siya sa Northern Luzon. Gusto nilang bawiin ang anunsyo ng kasal ni Marco at Isabela na kumakalat sa social media bago pa ito makarating sa kanya. Humigpit ang kapit ni Gabriel sa telepono. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa bintana ng talyer kung saan masayang nakayuko si Maricel sa kanyang mga plano. Ang katahimikan ng Baguio ay tila ba isang huwad na takip sa isang paparating na bagyo na nagmumula sa Maynila. Paano mapoprotektahan ni Gabriel ang muling namumukadkad na pangarap ni Maricel kung ang nakaraan nito ay handa ng sumalakay at sirain ang kanyang binuong kapayapaan? Sa kabila ng mga nagagandahang palamuti at naglalakihang chandelier na nagbibigay ng liwanag sa mansyonon ng mga De La Cruz sa Maynila, isang malamig at hungkag na hangin ang tila nananahan sa bawat sulok nito. Wala na ang samyo ng sariwang luto na dati ay sumasalubong kay Marco pag-uwi niya mula sa opisina. Sa halip, ang amoy ng alak at ang nagkalat na mga basong kristal sa ibabaw ng mamahaling mesang gawa sa marmol ang bumubungad sa kanya. "I'm so stressed out, Marco. You promised me a life of luxury, but all I hear from your mother are complaints about how messy this house has become." Ang boses ni Isabela ay matinis. Pumapailan lang sa loob ng sala habang itinatapon niya ang kanyang mamahaling bag sa sofa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng tamis at pagkukunwari ay nababalot na ngayon ng pagkayamot at kasakiman. Si Marco na nakaupo sa dulo ng mesa ay tila tumanda ng 10 taon. Ang kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog na itim dahil sa puyat at pag-aalala. "Isabela, stop it!
Ang dami kong iniisip sa kumpanya. We are losing investors. At si Mama, she's just being herself. Mula sa pasilyo, lumabas si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay nakakunot at ang kanyang mga hakbang ay tila naghahanap ng anumang dumi sa kintab ng sahig. Being myself, Marco, tignan mo ang bahay na ito. Ang mga kurtina ay puno na ng alikabok at ang pagkain sa kusina ay palaging galing sa labas. Maricel may be many things, but she never let this house fall apart. Ang pinili mong babae ay walang alam, kundi ubusin ang pera mo sa mga mall. Don't you dare compare me to that servant, Carmen. Singal ni Isabela, ang kanyang mga mata ay nagnininga sa galit. Kung gusto mo nang maglilinis, kumuha kayo ng bagong katulong. I am your son's wife now, not a maid. Ang matalim na palitan ng salita ay tila mga latay na humahampas sa katahimikan ng bahay. Ngunit sa gitna ng kanilang bangayan, walang nakapansin sa maliit na silid sa dulo ng ikalawang palapag. Ang pinto nito ay nakasara ng mahigpit at ang tunog ng pag-ikot ng susi sa kandado ay nagpahiwatig ng muling pagkabilanggo ng isang musmos na kaluluwa. Sa loob ng madilim na silid, nakaupo si Maya sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga mata ay namumugto at ang kanyang maliit na tiyan ay lumilikha ng isang mahinang tunog ng pagkagutom na tila isang hiling na hindi naririnig. 2 araw na siyang hindi pinapakain ng maayos ni Isabela bilang parusa sa kaniyang pag-iyak at paghahanap sa kaniyang ina. Ang kaniyang maliit na katawan ay nanginginig sa takot sa tuwing maririnig niya ang mga hakbang ni Isabela na papalapit sa kaniyang pinto. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa sahig at gumapang patungo sa ilalim ng kaniyang kama. Mula sa kaniyang maliit na taguan, inilabas niya ang kaniyang pinakaiingatang kayamanan, isang piraso ng papel na may mga guhit ng Crayola. Sa papel na yon, iginuhit niya ang isang babaeng may mahabang buhok at isang maliit na batang babae na magkahawak kamay sa ilalim ng isang malaking puno. Sa itaas ng guhit, may nakasulat na mga titik na mama sa gitna ng isang pusong kulay pula. Ito ang kaniyang golden moment, ang tanging bagay na nagbibigay sa kanya ng lakas upang huminga sa gitna ng kalupitan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Niyakap ni Maya ang papel sa kanyang dibdib. Ipinipikit ang kanyang mga mata habang sinusubukang alalahanin ang amoy ng kanyang ina, ang amoy ng vanila at ng pagmamahal na tila ginto sa kanyang gunita. Mama, sunduin mo na po ako, please. Bulong ng bata. Ang kanyang tinig ay tila isang munting hiling na itinaboy ng hangin. Samantala, sa ibaba, ang pagtatalo ni Marco at Isabela ay naputol nang tumunog ang telepono ni Marco sa ibabaw ng mesa. Ang kaniyang kamay ay nanginginig habang sinasagot ang tawag mula sa kaniyang punong inhinyero. Ang bawat salitang kaniyang naririnig ay tila isang mabigat na bato na bumabagsak sa kaniyang dibdib. Unti-unting dinudurog ang kaniyang natitirang pag-asa. Sir, kailangan niyo pong pumunta rito sa site ngayon din. Ang boses ng inhinyero ay puno ng takot. Ang mga pundasyon ng gusali ay nagsisimulang magkaroon ng malalaking bitak. Ang disenyo na ginamit natin may malaking pagkakamali sa load-bearing capacity. Ang buong estruktura ay nanganganib na gumuho anumang oras. Ang mukha ni Marco ay nawalan ng kulay. Tila isang bangkay na nakatayo sa gitna ng kaniyang mansyon. Ang malaking proyekto na kaniyang ipinagmalaki, ang kumpanya na kaniyang pinaglaanan ng lahat ng kaniyang pandaraya, ay unti-unti nang naglalaho sa kaniyang mga kamay. Sa kaniyang kaisipan, biglang bumalik ang imahe ni Maricel na dati ay tahimik na nagsusuri ng kaniyang mga plano. Ang kaniyang mga matang puno ng dunong na kaniyang rinespeto, ngunit pilit na binaliwala. Napatingin si Marco sa kaniyang paligid, sa kaniyang asawang gahaman, sa kaniyang inang mapang-api, at sa bahay na puno ng galit.
Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang malamig na takot na gumagapang sa kanyang buong pagkatao. Ang tagumpay na kanyang itinayo sa ibabaw ng luha ng kanyang asawa ay nagsisimula na ring mawasak, tila mga piraso ng bubog na walang sino mang makakapagbuong muli. Paano maisasalba ni Marco ang kanyang karangyaan kung ang mismong pundasyon nito ay itinayo sa isang malaking kasinungalingan? Sa loob ng talyer ni Don Miguel, ang daloy ng panahon ay tila tumigil para kay Maricel. Habang ang buong Baguio ay nababalot ng makapal at malamig na sungmo sa labas, ang kanyang mundo ay nakatuon lamang sa puting papel na nakalatag sa kanyang harapan. Ang bawat guhit ng kanyang lapis ay hindi lamang basta disenyo ng isang gusali. Ito ay mga hibla ng kaniyang pangarap, ng kaniyang pighati, at ng kaniyang matinding pangungulila sa anak na si Maya. Pinamagatan niya ang kaniyang lahok para sa pambansang paligsahan sa arkitektura na tahanan. Hindi ito isang marangyang mansyon na katulad ng sa mga De La Cruz, kundi isang estruktura na yumayakap sa kalikasan, puno ng liwanag, at may mga sulok na sadyang idinisenyo para sa init ng pagmamahal ng isang pamilya. Ang bawat bintana at pintuan ay tila nagsasabi ng isang kwento ng pagbabalik. Masyado ka nang nagpapapagod, Maricel. Ilang gabi ka na ring halos walang tulog. Ang banayad na tinig ni Gabriel ay bumasag sa kanyang malalim na konsentrasyon. Inilapag ni Gabriel ang isang tasa ng mainit na barako sa gilid ng kanyang mesa. Ang usok na nagmumula sa kape ay sumasayaw sa malamig na hangin ng talyer. Napatingin si Maricel sa kanyang mga kamay na puno ng itim na uling mula sa lapis. Pagod siya. Ramdam niya ang bigat sa kaniyang mga balikat, ngunit ang takot na mabigo ay mas matindi kaysa sa kaniyang puyat. Kailangan ko itong matapos, Gabriel. Ito na lang ang tanging paraan para mabigyan ko ng magandang buhay si Maya kapag nabawi ko na siya. Tugon ni Maricel. Ang kaniyang tinig ay bahagyang nangangatal dahil sa emosyon. Sa kaniyang pagtayo upang abutin ang kape, biglang nakaramdam ng pag-ikot ng paligid si Maricel. Ang kaniyang mga binti ay tila naging malambot na kandila at ang kaniyang paningin ay nagdilim ng panandalian. Bago pa man siya tuluyang bumagsak sa matigas na sahig, naramdaman niya ang matitipunong braso ni Gabriel na sumalo sa kanya. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang kalasag na humarang sa lamig ng gabi. Nakatitig si Gabriel sa kanyang mga mata. Ang distansya sa pagitan nila ay sapat na upang maramdaman ni Maricel ang banayad na hininga nito sa kanyang noo. Ang kanyang puso ay lumikha ng isang mabilis na pintig, tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng hawla, isang pakiramdam na matagal na niyang ibinaon sa limot. Hindi mo kailangang pasanin ang mundo ng mag-isa, Maricel, bulong ni Gabriel. Ang kaniyang boses ay puno ng katapatan at pag-aalaga. Hayaan mong tulungan kita. Narito ako. Hindi ako aalis. Dahan-dahang lumayo si Maricel. Ang kaniyang pisngi ay nag-init sa kabila ng lamig ng Baguio. May bahagi ng kaniyang puso na nais manatili sa yakap na yon. Ngunit ang sugat ng kahapon ay mabilis na nagpaalala sa kanya na ang pagtitiwala ay isang mapanganib na laro. Salamat, Gabriel. Pero kailangan ko itong gawin ng mag-isa. Ayaw ko nang umasa sa kahit na sino. Yumuko si Maricel at muling hinawakan ang kanyang lapis. Sa huling bahagi ng plano, sa ibabang sulok ng papel, dahan-dahan niyang isinulat ang kanyang mga inisyal, MV. Habang tinatapos niya ang huling titik, isang mainit na patak ng luha ang bumagsak mula sa kanyang mata, direkta sa ibabaw ng titik V na naging sanhi ng bahagyang paglabo ng tinta ng kaniyang ballpen. Ang luhang yon ay tila selyo ng kaniyang lahat ng sakripisyo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang araw ng paghahayag ng mga nanalo ay dumating. Ang talyer ni Don Miguel ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan habang nakatitig sila sa radyong nakapatay sa ibabaw ng mesa. Ang bawat segundo
ay tila isang oras ng paghihintay. Si Don Miguel ay tahimik na nagdarasal sa isang sulok, habang si Gabriel ay nakatayo sa likuran ni Maricel, handang sumalumuli sa kanya anuman ang maging resulta. Nang sa wakas, ay marinig ang tinig ng tagapagbalita mula sa radyo. Ang lahat ay tila tumigil sa paghinga. Inanunsyo ang pangalan ng ikatlo at ikalawang pwesto. Ngunit hindi Maricel Valenzuela ang binanggit. Ang kaba sa dibdib ni Maricel ay tila isang dambuhalang alon na handa na siyang lunurin. At para sa ating grand prize winner, ang nag-iisang nagkamit ng pinakamataas na marka sa kasaysayan ng paligsahang ito para sa kaniyang disenyong tahanan, ang ating bagong henyo sa arkitektura, Arkitekto MV. Ngunit bago pa man makapagsaya ang lahat, ang tinig sa radyo ay biglang naputol. Ang katahimikan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito ay may dalang pangamba. Isang mabilis na pagkatok sa pintuan ng talyer ang bumasag sa sandaling iyon. Isang lalaking nakasuot ng uniforme ng korte ang nakatayo doon. Hawak ang isang legal na dokumento na may selyo ng Maynila. Sino sa inyo si Maricel Valenzuela? Mayroon kaming utos mula sa korte na kumpiskahin ang lahat ng ari-arian at dokumento sa lugar na ito dahil sa isang kasong isinampa laban sa inyo. Ang tagumpay, nakakarating pa lamang, ay tila isang mabulaklak na pangarap na biglang tinupok ng apoy. Sino ang nagpadala ng mga taong ito sa gitna ng kaniyang pinakamasayang sandali? Ang bawat titik na nakasulat sa legal na dokumentong iyon ay tila mga linta na sumisipsip sa huling hininga ng kaniyang tagumpay. Nanlalamig ang mga daliri ni Maricel habang tinititigan ang selyo ng korte. Ang kaniyang paningin ay lumalabo dahil sa biglang pagbulusok ng kaniyang kaisipan sa madilim na balon ng takot. Ang paratang ay malinaw at malupit. Plagiarism. May isang nagnanais na agawin ang kaniyang sining, ang kaniyang kaluluwa, at ang kaniyang tanging pag-asa na muling makasama ang kaniyang anak. Hindi ito totoo. Ang boses ni Maricel ay halos isang bulong, puno ng panginginig. Ang disenyong ito ay galing sa puso ko. Bawat linya, bawat sukat. Ako ang gumawa niyan. Haharap na sana ang opisyal upang simulan ang paghakot sa kaniyang mga gamit nang biglang tumayo si Don Miguel. Ang kaniyang figura ay tila isang matandang punong naara na hindi matitinag ng anumang bagyo. Sa isang mahinahon, ngunit makapangyarihang tinig, inutusan niya si Gabriel na ilabas ang mga lumang sketchpad ni Maricel. Ang mga pahinang puno ng burador, mga kalkulasyong may bakas ng kaniyang mga luha, at ang mga drawing na ginawa niya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng lampara noong mga gabing hindi siya makatulog dahil sa pangungulila kay Maya. Sa harap ng mga kinatawan ng paligsahan at ng mga legal na opisyal, ipinaliwanag ni Maricel ang kaniyang obra. Ang kaniyang boses na dati ay tila munting huni ng ibon, ay unti-unting naging isang matatag na agos ng tubig. Ipinaliwanag niya kung bakit ang bintana sa silangan ay kailangang malaki, dahil iyon ang liwanag na nagpapaalala sa kanya ng pag-asa. Ipinaliwanag niya ang bawat sulok ng tahanan bilang isang kanlungan ng isang inang sugatan. Ang kanyang katapatan ay tila isang apoy na tumunaw sa lahat ng pagdududa. Walang sino mang makakapagnakaw ng isang disenyong nakaugat sa tunay na pighati. Nang muling ideklara ng mga hurado na si Maricel Valenzuela, ang misteryosong arkitekto MV ang tunay na nagwagi, ang talyer ni Don Miguel ay binalot ng isang mainit na bugso ng emosyon. Ang matanda ay lumapit sa kanya at iniabot ang isang maliit na susi na may kalawang na sa gilid. Ito ang susi ng isang maliit na opisina sa Makati na matagal ko nang hindi nabibisita, sabi ni Don Miguel. Panahon na para bumalik ka sa Manila, Maricel. Hindi para magtago, kundi para angkinin ang trono na nararapat sa iyo. Kinabukasan, ang biyahe pabalik sa Manila ay tila isang paglalakbay sa pagitan ng dalawang buhay. Habang minamaneho ni Gabriel ang sasakyan, pababa ng zigzag na daan ng Cannon Road,
Ang bawat pag-ikot ng gulong ay tila naglalapit kay Maricel sa kaniyang tadhana. Ang katahimikan sa loob ng sasakyan ay hindi nakatitigig, kundi puno ng isang banayad na pag-unawa. Napansin ni Maricel ang mga kamay ni Gabriel sa manibela, matitipunong kamay na marunong pumatay ng galit at maghahasik ng kalinga. "Nandito lang ako, Maricel," muling sabi ni Gabriel nang hindi inaalis ang tingin sa daan. "Kahit anong mangyari sa Manila, hindi kita bibitawan." Isang munting ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maricel, isang pakiramdam ng anino ng kaligayahan na matagal nang hindi dumadalaw sa kanya. Kinuha niya ang kanyang bag at inilabas ang isang thol ng lipstick. Ito ay kulay pula, kasing tingkad ng dugo, at kasing tapang ng kanyang paninindigan. Noong kasama pa niya si Marco, palaging sinasabi nito na ang pulang lipstick ay para lamang sa mga babaeng walang dangal. Ngunit ngayon, habang dahan-dahan niyang ipinapahid ang kulay sa kanyang mga labi, naramdaman niya ang kanyang muling pagkabuhay bilang isang babaeng malaya. Pagdating sa Manila, ang hangin ay mabigat at puno ng usok, ngunit ang kanyang espiritu ay nananatiling matayog. Ang balita tungkol sa bagong henyo ng arkitektura ay mabilis na kumalat sa mga social media at sa mga boardroom ng malalaking korporasyon. Sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang gusaling nagbabadyang gumuho dahil sa maling pundasyon, si Marco ay parang isang leon na nakakulong sa hawla. Ang kanyang kumpanya ay nangangailangan ng himala upang hindi tuluyang mabaon sa utang at kahihiyan. "Sir, pumayag na po ang kinatawan ni MV," ang sabi ng kanyang sekretarya na pumasok sa silid nang hindi man lang kumakatok dahil sa taranta. "Makikipagkita sila sa atin bukas ng umaga para pag-usapan ang posibleng rehabilitasyon ng proyekto." Isang buntong hininga ng relief ang pinakawalan ni Marco. Hindi niya alam na ang kaniyang tanging inaasahang tagapagligtas ay ang babaeng kaniyang itinaboy sa ulan. "Ihanda niyo ang lahat. Gusto kong makita ng arkitektong ito na seryoso tayo. Kung kailangang bayaran siya ng malaki, gawin niyo." Kinabukasan, ang sikat ng araw ay tumatama sa mga salamin ng matatayog na gusali sa Makati. Si Maricel ay nakatayo sa tapat ng opisina ni Marco. Ang kaniyang tindig ay matuwid at ang kaniyang mga mata ay tila mga kristal na hindi kayang basagin. Ang kaniyang pulang lipstick ay tila isang babala sa sinumang susubok na muli siyang maliitin. Habang humahawak siya sa hawakan ng pinto ng conference room, naramdaman ni Maricel ang mabilis na pagbilis ng pintig ng kaniyang puso. Hindi ito dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na makita ang mukha ng lalaking sumira sa kaniyang buhay sa oras na malaman nito kung sino ang kaniyang kailangang luhuran upang mabuhay. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Ang tunog ng pag-ikot ng seradura ay tila hudyat ng simula ng kaniyang matamis na paghihiganti. Ang loob ng silid-pulungan ng De La Cruz Architecturals ay nababalot ng isang artipisyal na katahimikan, isang uri ng katahimikan na tila nagbabadya ng isang malakas na bagyo. Nakaupo si Marco sa kabisera ng mahabang mesang gawa sa madilim na nara. Ang kaniyang mga daliri ay walang tigil sa pagtapik sa ibabaw ng mesa, isang aksyon na nagpapakita ng kaniyang matinding pagkabalisa. Sa kaniyang tabi, si Isabela ay abala sa pag-aayos ng kaniyang buhok sa harap ng isang maliit na salamin. Ang kaniyang mukha ay puno ng pagmamalaki at pag-asang muli silang babangon mula sa pagkakalubog. "Marco, ayusin mo nga ang sarili mo," bulong ni Isabela habang tinitingnan ang kaniyang refleksyon. "Once this MV person saves our project, we can go back to our lifestyle. I've already scouted a new house in Tagaytay. Masyadong malayo ang Baguio, but Manila is still ours." Hindi sumagot si Marco. Ang kaniyang atensyon ay nakatuon sa pinto. Ang kaniyang kumpanya ay unti-unti nang nilalamon ng mga utang dahil sa mga bitak sa pundasyon ng kanilang pinakamalaking proyekto. Ang tanging paraan upang hindi siya makulong ay ang makuha ang lagda at talino
ng arkitektong si MV. Ang marahang pag-ikot ng seradura ng pinto ay nagpatigil sa lahat ng paggalaw sa loob ng silid. Ang pagbuka ng pinto ay dahan-dahan, tila ba sadyang pinapatagal ang bawat segundo upang damhin ang bigat ng sandali. Isang figura ng isang babae ang pumasok. Ang kanyang mga hakbang sa ibabaw ng makinis na marmol ay may dalang awtoridad at katiyakang hindi kailanman nakita ni na Marco at Isabela. Ang panulat na hawak ni Marco ay dulas na nahulog mula sa kanyang kamay. Lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig na tila isang hudyat ng kanyang pagkatalo. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ang kanyang bibig ay bahagyang bumukas, ngunit walang salitang lumabas. Si Isabela naman ay napatayo ng mabilis. Ang kanyang salamin ay muntik nang mahulog sa sahig. "Maricel?" Ang boses ni Marco ay nanginginig, puno ng hindi makapaniwalang tono. "Anong ginagawa mo rito? This is a private meeting with Architect MV. Paano ka nakapasok?" "Security." Hindi natinag si Maricel. Nanatili siyang nakatayo. Ang kaniyang pulang lipstick ay tila isang apoy sa gitna ng malamig na silid. Ang kaniyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pagsusumamo, ay tila mga kristal na ngayon na sumasalamin sa takot sa mga mata ni Marco. Sa likuran niya, si Gabriel ay pumasok din. Hawak ang isang makapal na folder na may gintong selyo ng Board of Architecture. "You called for MV, Marco." Ang boses ni Maricel ay malamig, walang bakas ng dating hina. "At narito na ako. Maricel Valenzuela, the lead architect you've been desperately looking for." Isang matalim na tawa ang pinakawalan ni Isabela, isang tawa na pilit itinatago ang kanyang kaba. "Stop dreaming, Maricel. You, a genius architect? You're just a housewife who spent 7 years scrubbing floors and changing diapers. Hindi mo nga alam kung paano humawak ng ruler, di ba? You're just here to make a scene because you're bitter." Lumapit si Maricel sa mesa at nakuha ang blueprint na nakalatag doon. Sa isang mabilis na sulyap, itinuro niya ang gitnang bahagi ng plano. "Ang inyong loading calculation para sa podium ay off by 20%. Ginamit niyo ang lumang software version na hindi kinikilala ang seismic requirements ng lugar na ito. You ignored the soil liquefaction report, kaya nagkakaroon ng bitak ang mga haligi niyo, Marco. At sa loob ng 3 buwan, kung hindi niyo ito itatama, ang buong building na ito ay guguho sa sarili nitong bigat." Ang katahimikan ni Marco ay ang kaniyang pag-amin. Alam niya sa kaniyang sarili na ang mga teknikal na terminong binanggit ni Maricel ay ang eksaktong dahilan ng kaniyang pagbagsak. Ang kaniyang mukha ay unti-unting binalot ng kahihiyan. Ang kaniyang hiya ay tila isang laso na dumadaloy sa kaniyang mga ugat. Ang babaeng itinuring niyang basura ay ang tanging taong nakakaunawa sa pagkakamaling pilit niyang itinatago. "You think architecture is just about aesthetics and drawing lines, Marco?" Patuloy ni Maricel habang inilalapag ang kaniyang sariling mga dokumento sa ibabaw ng mesa. "It's about responsibility. It's about lives. At dito, bumagsak ka. You failed as an architect, just like how you failed as a husband. Anong gusto mo?" Tanong ni Marco. Ang kaniyang boses ay naging paos. "Pera? You want the alimony I refused to give you? I'll give it to you. Just save this project." "I don't need your crumbs, Marco," tugon ni Maricel. Ang kaniyang mga mata ay dumapo kay Isabela na ngayon ay nanginginig na sa galit. "I have my own terms. Una, pipirmahan mo ang isang dokumento na naglilipat ng 51% ng kontrol ng kumpanyang ito sa akin. Pangalawa, si Isabela ay opisyal na aalisin sa anumang posisyon sa De La Cruz Architecturals. Today, this very hour." "You can't do that!" Sigaw ni Isabela, ang kaniyang mukha ay namumula na sa galit. "Marco, don't listen to her. She's just trying to destroy us." Ngunit si Marco ay nakatitig lamang kay Maricel. Nakita niya ang isang babaeng hindi na niya kilala. Isang reyna na bumangon mula sa putik na kaniyang nilikha. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay puno ng pagsisisi, hindi dahil sa kaniyang ginawa,
kundi dahil sa kapangyarihang pinakawalan niya sa kanyang kamangmangan. Isang golden moment ang namayani nang dahan-dahang kinuha ni Maricel ang isang tasa ng tsa na inihanda ng sekretarya para sa Architect MV. Tahimik siyang uminom. Ang kaniyang bawat galaw ay puno ng dignidad. Habang sa kanyang harapan ay gumuho ang mundo ni na Marco at Isabela. Ang kanyang katahimikan ay mas masakit pa sa anumang sigaw. Tumayo si Marco. Ang kaniyang mga mata ay biglang nagdilim. Isang huling alas ang kanyang naisip na gamitin upang mabawi ang kanyang kontrol. Lumapit siya kay Maricel. Ang kanyang mukha ay tila isang demonyong nasusukol. Sige, Maricel. Take the company. Take everything. Bulong ni Marco, ang kanyang tinig ay puno ng pananakot. But remember this. I still have the papers. I still have the custody of Maya. If you take one more step to destroy me, hinding-hindi mo na muling makikita ang anak mo. I'll make sure she disappears from your life forever. Ang tasa ng tsaa sa kamay ni Maricel ay bahagyang nanginig. Ang pangalan ni Maya ay tila isang mabilis na kidlat na tumama sa kaniyang puso. Ang kaniyang matapang na anyo ay bahagyang nayanig. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng isang panibagong pait. Paano lalaban ng isang ina kung ang kanyang tagumpay ay magiging kapalit ng kanyang kaisa-isang hininga? Ang bawat salitang binigkas ni Marco ay tila isang malupit na sumpa na bumasag sa katahimikan ng silid-pulungan. Para kay Maricel, ang bawat kataga ay isang matalim na kutsilyong humihiwa sa kaniyang muling nabubuong pagkatao. Ang tagumpay na kaniyang hawak, ang kapangyarihang kaniyang ipinamalas kanina, ay biglang naglaho at napalitan ng isang malamig at nakaririnding takot. Ang kaniyang puso ay lumikha ng isang mabilis at mabigat na pintig sa kaniyang dibdib. Tila isang ibong nagpupumiglas sa loob ng isang masikip na hawla. Marco, huwag mong gamitin ang anak ko. Ang boses ni Maricel ay nangangatal. Puno ng pait na hindi na niya kayang itago. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa matigas na kahoy upang hindi siya tuluyang bumigay sa harap ng lalaking sumisira sa kanyang buhay. Isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Marco habang tinititigan ng kanyang ex-wife. Alam niyang natamaan niya ang kaisa-isang kahinaan nito. I am a desperate man, Maricel, at ang isang desperadong lalaki ay handang gawin ang lahat. Take the company, but lose the child. Iyan ang tanging pagpipilian mo. Hindi na naghintay pa si Maricel. Kasama si Gabriel, mabilis siyang lumabas ng gusali. Sa loob ng kanyang bagong tanggapan na ibinigay ni Don Miguel, ang bawat hininga ni Maricel ay tila may kasamang bubog. Napaupo siya sa kanyang silya, ang kanyang mga balikat ay nanginginig sa kanyang tahimik na paghikbi. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan sa Baguio, ang kanyang pagpupuyat upang maging arkitekto MV, ay tila walang saysay kung ang kanyang anak ay nananatili sa kamay ng mga halimaw. Dahan-dahang lumapit si Gabriel sa kanya. Inilapag nito ang kanyang kamay sa balikat ni Maricel, isang distansyang puno ng respeto at tahimik na kalinga. Hindi natin hahayaang mangyari iyon, Maricel. May mga paraan tayo. Hindi ka na ang babaeng iniwan niya sa ulan noon. Ngayon, ikaw na ang bagyo. Ang kanilang sandali ay naputol ng isang babaeng nakasuot ng uniforme ng katulong ang dahan-dahang pumasok sa opisina. Ang kanyang mukha ay balot ng kaba at ang kanyang mga mata ay panay ang sulyap sa likuran, tila may kinatatakutan. Siya si Elena, ang taong matagal nang ipinasok ni Don Miguel sa mansyon ng mga De La Cruz upang maglingkod bilang mata at tenga ni Maricel. Ma'am Maricel, bulong ni Elena, ang kaniyang tinig ay halos hindi marinig. Hindi ko na pumasikmura ang nangyayari sa loob ng bahay. Si Ma'am Isabela,
Palagi po niyang sinasaktan ng bata kapag wala si Sir Marco. Isang mabilis at mainit na agos ng dugo ang tila umakyat sa ulo ni Maricel. Ang kanyang mga mata ay nagniningas na ngayon sa galit. Inabot ni Elena ang isang maliit na itim na kagamitan, isang USB drive na naglalaman ng lihim na buhay ng mga De La Cruz. Nang isalpak ni Gabriel ang kagamitan sa laptop, ang unang bumungad sa kanila ay isang video. Doon, kitang-kita ang pag-iyak ni Maya sa loob ng isang madilim na silid. Pumasok si Isabela. Ang mukha nito ay puno ng poot. Nakita ni Maricel kung paano sinabunutan at sinampal ng kaniyang dating kaibigan ang kaniyang 5 taong gulang na anak dahil lamang sa paghingi nito ng tubig. Ang tinig ni Maya na tumatawag sa kaniyang mama ay tila isang kutsilyong muling humihiwa sa kaluluwa ni Maricel. Hayop ka, Isabela. Ang boses ni Maricel ay naging isang malalim na ungol ng isang inang nasugatan. Ang kaniyang mga kamay ay naikuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kaniyang mga kuko. Sa bawat segundo ng video, ang kaniyang pag-aalinlangan ay naglalaho at napapalitan ng isang matinding determinasyon na ubusin ang kaniyang mga kaaway. Hindi lamang bauhan ang nakita nila sa loob ng mga dokumento. Mayroon ding mga listahan ng mga transaksyon kung saan si Isabela ay lihim na nagnanakaw ng pera mula sa kumpanya ni Marco. Inililipat ito sa isang account sa pangalang DC. Isang malaking halaga ang nawawala sa kumpanya. Isang katotohanang tiyak na dudurog sa natitirang tiwala ni Marco. Gabriel, ihanda mo ang lahat, sabi ni Maricel. Ang kaniyang paningin ay nakatitig na ngayon sa monitor nang may kasiguraduhan. Hindi lamang natin kukunin ang kumpanya. Sisiguraduhin nating sa kulungan ang bagsak nilang dalawa. Inilapit ni Gabriel ang kaniyang mukha kay Maricel. Ang kaniyang mga mata ay puno ng paghanga sa katatagan ng babaeng nasa kaniyang harapan. Kasama mo ako, Maricel, hanggang sa huli. Ngunit sa gitna ng kanilang pagpaplano, isang malakas na pagbukas ng pinto ang naging sanhi ng kanilang pagkagulat. Ang tunog ng mga sapatos na humahampas sa sahig ay mabilis na lumalapit. Pumasok si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay mapula sa galit. Kasunod ang 2 lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis. Iyan ang babaeng sinasabi ko. Sigaw ni Doña Carmen habang itinuturo si Maricel. Ninanakawan niya ang kumpanya namin. Yan ang magnanakaw na sumisira sa pamilya ng anak ko. Dakpin niyo siya. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay biglang binalot ng tensyon. Si Maricel ay tumayo ng matuwid. Ang kaniyang mukha ay walang bakas ng takot kahit na ang mga pulis ay nagsisimula nang lumapit sa kanya. Sa kaniyang kaisipan, ang imahe ni Maya na nasasaktan ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang panibagong panlilinlang ng mga De La Cruz. Sino nga ba ang tunay na magnanakaw sa kwentong ito? At hanggang kailan kayang tiisin ng isang ina ang kawalang katarungan bago siya tuluyang magpasabog ng isang katotohanang walang sino man ang makakatakas? Ang silid na puno ng pangarap at mga plano ay biglang binalot ng isang madilim at mabigat na tensyon. Nakatayo si Doña Carmen sa gitna ng opisina. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit at ang kanyang daliri ay nanginginig habang itinuturo si Maricel. Ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga talsik ng lason, puno ng paghamak at kawalang katarungan na tila ba nakalimutan na niya ang lahat ng sakripisyo ng kanyang dating manugang. Huwag kayong tumayo lang dyan! Dakpin niyo ang babaeng yan! Ang tinig ni Doña Carmen ay matinis at puno ng pag-uutos sa mga pulis na nasa kaniyang likuran. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang mga lihim na dokumento ng De La Cruz Architecturals upang sirain ang negosyo ng aking anak. Hindi sapat na sinira niya ang dangal ng pamilya namin. Ngayon ay kinuha pa niya ang aming kabuhayan. Nanatiling nakatayo si Maricel
Sa likod ng kanyang mesa, ang kanyang tindig ay matuwid, walang bakas ng kaba o takot sa kanyang mga mata. Ang pulang lipstick sa kanyang mga labi ay tila isang matapang na sagot sa lahat ng kasinungalingan ng matanda. Dahan-dahan niyang inayos ang kanyang suot na blazer, isang kilos na puno ng dignidad na tila ba hindi siya apektado ng kaguluhan sa kanyang paligid. "Officer, malaya kayong maghalughog sa buong opisina ko." Ang boses ni Maricel ay mahinahon at malalim. Isang kabaligtaran ng naghihisteryang tinig ni Doña Carmen. "Wala akong itinatago. Ang tanging narito ay ang mga plano ko para sa ikagaganda ng lungsod na ito, mga bagay na binuo ko sa pamamagitan ng sarili kong talino, hindi sa pamamagitan ng pagnanakaw o panlilinlang." Habang nagsisimulang kumilos ang mga opisyal upang suriin ang paligid, ang mga sulyap ng mga empleyado sa labas ng salamin na pader ay tila mga karayom na tumutusok sa balat ni Doña Carmen. Akala ng matanda ay magagawa niyang ipahiya si Maricel, ngunit ang kanyang bawat sigaw ay tila nagpapatunay lamang ng kanyang sariling kawalan ng kontrol. "You're so arrogant, Maricel. You think Architect MV will save you? Baka nakakalimutan mong utang mo sa amin ang lahat." Sabi ni Doña Carmen habang lumalapit sa mesa ni Maricel. Ang kanyang amoy ng mamahaling pabango ay hinaluan ng pait ng kanyang ugali. "Kahit anong gawin mo, mananatili kang hampas lupa sa paningin ko." "Hindi po ako ang magnanakaw dito, Doña Carmen." Tugon ni Maricel habang dahan-dahang binubuksan ang kanyang laptop at ikinakabit ito sa malaking monitor sa loob ng silid. "At baka magulat kayo kung sino ang tunay na kumukuha ng pera sa kumpanya nyo." Sa isang marahang pagpindot sa keyboard, bumukas ang mga dokumentong nakuha ni Elena. Ang monitor ay nagpakita ng sunod-sunod na mga bank transfer. Ang bawat numero ay malinaw na nakasulat at ang pangalan ng tatanggap ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Doña Carmen. Ang mga pondong nakalaan para sa operasyon ng kumpanya ay unti-unting inililipat sa isang account na may inisyal na DC. Ang sariling account ni Doña Carmen para sa kaniyang mga luho sa sugal at alahas na lingid sa kaalaman ni Marco. Ngunit hindi doon tumigil si Maricel. Isang audio recording ang nagsimulang tumugtog. Ang bawat salita ay malinaw na narinig sa buong silid. Boses iyon ni Isabela, ang babaeng itinuturing ni Doña Carmen na perpektong manugang. "Bayaan mo na ang matandang yan, Marco," sabi ng boses ni Isabela sa recording. "Doña Carmen is just a useless, greedy old woman. Pinapupunta ko lang siya rito para inisin si Maricel. But soon, I'll find a way to put her in a nursing home so we can have all the money to ourselves. She's just a pawn in my game." Ang katahimikan sa loob ng opisina ay naging isang mabigat na pasanin. Ang mukha ni Doña Carmen ay nawalan ng kulay, naging kasing puti ng papel, habang ang kanyang mga labi ay nanginginig sa matinding pagkahiya. Ang tinatawag na hiya na kaniyang pilit na ibinabato kay Maricel ay bumalik sa kaniya ng 10 ulit ang bigat. Ang mga pulis ay napatigil sa kanilang ginagawa. Ang kanilang mga tingin ay puno na ngayon ng pagtataka at pangungutya sa matanda. "Hindi! Hindi totoo yan! Minamanipula mo ang ebidensya!" Sigaw ni Doña Carmen, ngunit ang kaniyang boses ay wala ng lakas. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis at hindi regular. Nararamdaman niya ang isang matinding bigat sa kaniyang dibdib. Isang golden moment ang namayani nang ang isang matandang janitress na dati ay palaging hinahamak ni Doña Carmen sa loob ng kumpanya ay dahan-dahang lumapit. May dalang baso ng tubig ang janitress at inabot ito sa matanda nang may halong awa, hindi galit. Ang pagtanggap ng tulong mula sa taong kaniyang rinespuhan ay ang huling dagok sa pride ng matanda. "Ang karma ay walang pinipiling oras, Doña Carmen," mahinahong sabi ni Maricel habang pinapanood ang matanda na unti-unting napapaupo sa sahig dahil sa panghihina. "Hinayaan niyo si Isabela na saktan ang apo niyo at ngayon
hinahayaan niyo siyang ubusin ang pamilya niyo. Ang matanda ay hindi na nakasagot. Ang kaniyang paningin ay nagdilim at ang kaniyang katawan ay tuluyang bumigay. Bumagsak sa malamig na sahig ng opisina habang hinahawakan ang kaniyang dibdib. Sa gitna ng kaguluhang dulot ng pagtawag ng ambulansya, si Gabriel ay mabilis na lumapit kay Maricel. Ang kaniyang muka ay balot ng pag-aalala. "Maricel?" tumawag si Elena. Bulong ni Gabriel, ang kaniyang tinig ay seryoso at puno ng panganib. Wala na si Isabela sa mansyon. Itinakas niya ang lahat ng cash sa vault at kinuha niya si Maya. Isang itim na sasakyan ang nakitang mabilis na lumabas ng subdivision patungo sa direksyon ng airport. Ang baso ng tubig na hawak ni Maricel ay dulas na nahulog mula sa kaniyang kamay. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila hudyat ng muling pagguho ng kaniyang mundo. Ang tagumpay laban kay Doña Carmen ay nawala ng saysay sa isang saglit. Nasaan na ang kaniyang anak? At hanggang saan kayang pumunta ng isang desperadong babae tulad ni Isabela bago tuluyang mawala ang lahat ng pagkakataon ni Maricel na mabawi ang kaisa-isang dahilan ng kaniyang buhay? Ang bawat haging ng makina ng sasakyan ay tila isang galit na hayop na humahabol sa oras sa gitna ng nagngangalit na ulan sa Maynila. Sa loob ng sasakyan, ang mga kamay ni Maricel ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang kandungan. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling balat upang manatiling gising sa gitna ng kanyang naglalakbay na kaisipan. Ang bawat patak ng ulan na humahampas sa salamin ng bintana ay tila mga luha ng kanyang anak na si Maya. Tumatawag, nagmamakaawa at naghahanap ng kanyang kalinga. "Bilisan mo, Gabriel. Pakiusap, bilisan mo." Ang tinig ni Maricel ay puno ng pait at pagsusumamo. Halos hindi na lumalabas sa kanyang lalamunan na tila may nakabarang matigas na bato. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig. Hindi dahil sa lamig ng aircon, kundi dahil sa takot na baka sa huling pagkakataon ay muli siyang mabigo ng tadhana. Hindi sumasagot si Gabriel, ngunit ang kaniyang matitipunong kamay sa manibela at ang kaniyang matalim na tingin sa kalsada ay sapat na upang malaman ni Maricel na kasama niya ito sa laban na ito. Ang pagkiskis ng goma ng gulong sa basang semento tuwing lumiliko sila ay lumilikha ng isang matinis na tunog na tila humihiwa sa katahimikan ng gabi. Pagdating sa paliparan, ang lahat ay tila isang malabong panaginip para kay Maricel. Tumakbo siya sa gitna ng maraming tao. Ang kaniyang mga mata ay tila mga radar na naghahanap sa pamilyar na mukha ng kaniyang anak. Sa dulo ng departure gate, sa gitna ng ingay ng mga anunsyo at paglalakad ng mga pasahero, nakita niya sila. Si Isabela ay marahas na hinihila ang maliit na kamay ni Maya. Ang bata ay halos madapa na sa bilis ng paglalakad ng kaniyang tagahuli. Ang kaniyang maliit na mukha ay basang-basa ng luha at ang kaniyang mga mata ay puno ng matinding sindak. Sa bawat pagbagal ng bata, isang malakas na yugyog at mga bulong ng pananakot ang ibinabato ni Isabela sa kaniya. "Isabela, iwan mo ang anak ko!" Ang sigaw ni Maricel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid, sapat na upang mapatigil ang ilang mga pasahero at mapalingon ang mga gwardya. Napatigil si Isabela, ang kaniyang mukha ay binalot ng isang desperadong ngingiti nang makita si Maricel. "Masyado ka namang excited, Maricel. Akala mo ba ganoon kadaling mababawi ang lahat sa akin? Kung mawawala rin lang ang yaman ni Marco, sisiguraduhin kong may dala akong alas na magpapasakit sa puso mo habang buhay." Sa isang mabilis na galaw, kinuha ni Isabela mula sa kaniyang bag ang isang maliit na salamin at marahas itong ibinalibag sa sahig. Ang pagtama ng kristal sa matigas na semento ay lumikha ng mga piraso ng bubog na humalsik sa paligid. Pinulot niya ang isang matalim na piraso at itinapat ito sa kaniyang sarili habang ang kabilang kamay ay mahigpit na nakasakal sa balikat ni Maya. Ang bata ay napasigaw sa takot
Isang tinig na tila bumasag sa huling pira-pirasong pasensya ni Maricel. Huwag kang lalapit. Isang hakbang pa, Maricel. At sisiguraduhin kong hinding-hindi mo malilimutan ang gabing ito. Ang boses ni Isabela ay matinis at puno ng kabaliwan. Sa gitna ng tensyon, si Gabriel ay dahan-dahang gumagalaw sa gilid. Ang kaniyang mga mata ay nakatutok sa bawat kilos ni Isabela. Nang tangkain ni Isabela na lalong higpitan ng kaniyang hawak sa bata, mabilis na sumugod si Maricel. Wala siyang takot, wala siyang inisip kundi ang kaligtasan ni Maya. Inagaw niya ang bata mula sa pagkakahawak ni Isabela. Itinutulak ang kaniyang sarili sa gitna ng panganib. Nakita ni Maricel ang pag-angat ng kamay ni Isabela na may hawak na matalim na bubog. Ngunit bago pa man ito dumampi sa kanya, isang matigas na katawan ang humarang sa kanyang harapan. Naramdaman niya ang bigat ni Gabriel na tumakip sa kanya. Isang banayad na pagdaing ang narinig mula kay Gabriel habang ang kanyang braso ay nagsilbing kalasag laban sa talim ng kristal. Kasabay nito, ang mabilis na pagdating ng mga security personnel na tuluyang kumontrol kay Isabela. Ang babaeng dati ay puno ng yabang, ay ngayon ay nakadapa sa sahig, pinoposasan habang nagsisigaw ng mga sumpa. Ngunit para kay Maricel, ang mundo ay tumigil sa sandaling muli niyang maramdaman ang maliit na katawan ni Maya sa kaniyang mga bisig. Ito ang kaniyang golden moment, ang amoy ng kaniyang anak, ang init ng balat nito, at ang mahigpit na yakap na tila ba hinding-hindi na muling magpapakawala. Mama, sorry po. Ayaw ko na po doon. Ang iyak ni Maya ay tila isang awit ng paghilom sa puso ni Maricel. Nandito na si Mama, anak. Ligtas ka na. Hinding-hindi ka na aalis sa tabi ko. Bulong ni Maricel habang hinahalikan ang noo ng bata. Ang kaniyang sariling mga luha ay malayang dumadaloy at humahalo sa buhok ni Maya. Sa gitna ng kanilang pagyakap, dahan-dahang lumapit si Gabriel, hawak ang kaniyang sugatang braso na binalot na ng isang panyo. Ang kaniyang mga mata ay puno ng pag-unawa at tahimik na katuwaan para sa mag-ina. Ngunit ang kaniyang pansin ay naagaw ng isang telepono na nahulog ni Isabela sa sahig habang ito ay kinakaladkad palayo ng mga pulis. Umiilaw ang screen ng telepono, nagpapakita ng isang bagong mensahe na kadarating pa lamang. Dahan-dahang pinulot ni Gabriel ang gadget at binasa ang nilalaman nito. Ang kanyang mukha ay biglang binalot ng seryosong ekspresyon. Maricel, tingnan mo ito, sabi ni Gabriel sa isang mababang tinig. Inabot ni Maricel ang telepono habang karga-karga si Maya. Ang mensahe ay galing kay Marco. Ang mga titik sa screen ay tila mga anino ng panibagong pagtataksil. Isabela, nakuha ko na ang lahat ng pera mula sa offshore accounts. Huwag ka nang pumunta sa airport. Nakahanda na ang yate sa Batangas Pier. Iwan mo na ang bata. Pabigat lang yan. Tayong dalawa lang ang aalis. Magkita tayo doon sa loob ng 2 oras. Ang mga daliri ni Maricel ay nanginig habang binabasa ang bawat salita. Ang lalaking kaniyang minahal noon ay handa palang talikuran kahit ang kaisa-isang kaalyado nito upang iligtas ang kaniyang sariling balat. Ang lamig ng katotohanan ay muling gumapang sa kaniyang pagkatao. Nasaan na si Marco sa mga sandaling ito at anong uri ng kadiliman pa ang naghihintay sa kanila bago tuluyang matapos ang mahabang gabi ng kanilang paghihiganti at paghilom. Ang bawat paghampas ng madilim na alon sa mga haligi ng pantalan sa Batangas ay tila isang paalala ng oras na unti-unting nauubos. Ang amoy ng alat at mabulok na lumot ay humahalo sa malamig na simoy ng hangin. Ngunit para kay Marco, ang tanging mahalaga ay ang liwanag ng yate na naghihintay sa kanya sa malayo. Hawak niya ng mahigpit ang hawakan ng kanyang maleta. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa adrenaline ng pagtakas. Sa loob ng maletang iyon ay ang lahat ng kinuha niya mula sa kumpanya. Ang huling yaman
na magsisilbi niyang pasaporte sa isang bagong buhay sa ibang bansa. Nasaan na ba si Isabela? Bulong ni Marco sa kanyang sarili habang pabalik-balik ang kanyang tingin sa madilim na daan. Ang kanyang kaba ay tila isang mabilis na pagpintig na nararamdaman niya sa kanyang lalamunan. Wala siyang pakialam kung mahuli si Isabela basta't ang pera ay nasa kanya. Ang kanyang kasakiman ay mas matindi pa sa anumang katapatan. Ang katahimikan ng gabi ay biglang binalot ng mga asul at pulang liwanag na nagmumula sa mga sasakyang mabilis na dumarating. Ang anino ng mga opisyal ng batas ay tila mga higanteng humaharang sa kanyang tanging labasan. Mula sa isa sa mga sasakyan, lumabas si Maricel. Ang kaniyang tindig ay matuwid. Ang kaniyang mukha ay binalot ng isang malamig na determinasyon na tila ba ang sikat ng buwan ay sadyang nagbibigay sa kanya ng isang banal na liwanag. Kasunod niya si Gabriel, na ang mga mata ay nananatiling nakatutok sa bawat galaw ni Marco. Handang protektahan si Maricel sa anumang oras. Ang maletang hawak ni Marco ay dulas na nahulog mula sa kanyang kamay. Pumagsak ito sa semento at ang bigat nito ay lumikha ng isang tunog na tila pinal na hatol sa kanyang kapalaran. Napaluhod si Marco. Ang kanyang mga binti ay biglang nawalan ng lakas. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng yabang ay ngayon ay basang-basa na ng pawis at luha. Maricel, pakiusap, pakinggan mo ako. Ang boses ni Marco ay naging isang pagsusumamo, puno ng pait at takot. I did this for our future. Niloko lang ako ni Isabela. Siya ang may kasalanan ng lahat. Alam mo kung gaano kita kamahal, di ba? Isipin mo si Maya. Huwag mong hayaang lumaki ang anak natin na may amang nasa kulungan. Maawa ka, pakiusap. Utang na loob. Maricel, naging mabuting asawa rin naman ako sa iyo noong una. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Maricel. Isang tunog na hindi nagmula sa katuwaan, kundi sa lalim ng kanyang pagkasuklam. Lumapit siya kay Marco. Ang kanyang bawat hakbang ay may dalang bigat ng 7 taon ng kanyang pagtitiis. Kinuha niya ang kanyang telepono at ipinakita ang video na nakuha mula sa mansyon. Doon, kitang-kita ang bawat sampal at bawat pag-iyak ni Maya habang si Marco ay nakaupo lamang sa malayo. Walang ginagawa at pinabayaan si Isabela na saktan at tapak-tapakan ng sarili niyang pamilya na dapat sana'y kanyang pinoprotektahan. At pinabayaan si Isabela na saktan at tapak-tapakan ng sarili niyang pamilya na dapat sana'y kanyang pinoprotektahan. Mabuting asawa, mabuting ama. Ang boses ni Maricel ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang isang mabuting ama ay hindi hahayaang saktan ang kanyang anak para lamang sa pera. Ang isang mabuting asawa ay hindi itataboy ang kanyang katuwang sa buhay sa gitna ng ulan nang walang kahit isang kusing. Ginamit mo ang utang na loob ko sa pamilya mo upang itali ako sa isang buhay na puno ng pang-aabuso. Pero tapos na yon, Marco. Ang utang na loob ko ay nabayaran na ng bawat luhang ibinuhos ko noong gabi ng anibersaryo natin. Inilabas ni Maricel ang isang piraso ng papel mula sa kanyang bulsa, ang pinal na kautusan ng korte para sa kanyang kontrol sa De La Cruz Architecturals at ang warrant of arrest para kay Marco dahil sa malakihang pandaraya at child negligence. Inihagis niya ang mga papel sa harap ni Marco. Ang bawat piraso ay tila mga puting talulot na bumabagsak sa gitna ng dumi ng pantalan. Take him! Ang maikling utos ni Maricel sa mga pulis. Ang malamig na tunog ng bakal na posas sa mga pulso ni Marco ay tila hudyat ng pagtatapos ng isang madilim na yugto sa buhay ni Maricel. Habang inihahatid siya ng mga awtoridad papunta sa sasakyan, sunod-sunod ang kanyang paghingi ng tawad at pangakong magbabago. Ngunit para kay Maricel, ang mga salitang iyon ay wala ng bigat dahil ang tiwalang minsang buong-buo niyang inialay ay matagal nang nasira ng paulit-ulit na pananakit at panlilinlang. Nang tuluyang humupa ang ingay ng mga sirena, nanatiling tahimik si Maricel sa dulo ng pier.
Sa kanyang harapan, marahang sumasayaw ang alon sa ilalim ng liwanag ng mga bituin. Tila nag-aanyaya ng isang bagong simula. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Nakapaloob doon ang lumang singsing sa kasal, ang natitirang alaala ng isang nakaraang matagal niyang pinilit panghawakan. Saglit niya itong pinagmasdan bago siya huminga ng malalim, tila handa ng unti-unting bitawan ng sakit at magsimulang muli para sa sarili niya. Ito ang kaniyang golden moment. Gamit ang kaniyang nanginginig na mga daliri, tinanggal niya ang singsing mula sa tanikala. Sandali niya itong tinitigan, inaalala ang babaeng dating naniwala na ang pag-ibig ay pagsasakripisyo ng sarili hanggang sa mawala ang kaniyang pagkakakilanlan. Sa isang banayad na galaw, binitawan niya ang singsing. Ang paglubog nito sa madilim na tubig ay lumikha ng maliliit na bilog sa ibabaw ng dagat bago ito tuluyang nilamon ng kailaliman. Malaya na ako, bulong niya sa hangin. Ang kaniyang boses ay puno ng kapayapaan na matagal na niyang ipinagkait sa kaniyang sarili. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kaniyang likuran. Si Gabriel ay dahan-dahang lumapit, hindi nagsasalita, ngunit ang kaniyang tahimik na pagtayo sa tabi ni Maricel ay sapat na upang malaman nito na hindi na niya kailangan pang harapin ang gabi ng mag-isa. Inabot ni Gabriel ang kaniyang kamay, isang tahimik na paanyaya, at sa unang pagkakataon, hinayaan ni Maricel na ang kaniyang mga daliri ay maglapat sa palad ng lalaking nagturo sa kanya na ang tunay na lakas ay hindi lamang sa paghihiganti, kundi sa kakayahang muling magtiwala. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, isang mabilis na pagpapakita ng liwanag mula sa malayo. Sa gitna ng karagatan, ang kumuha ng kanilang atensyon, ang yate na dapat ay sasakyan ni Marco, ay unti-unting lumalayo. Ngunit may kung anong kakaiba sa bilis nito. Sino ang nasa loob ng yating iyon? At ang paglisan ba nito ay nangangahulugan ng tunay na pagtatapos? O mayroon pang isang lihim na pilit na itinatago ang karagatan mula sa kanila? Ang pinal na desisyon ng korte ay tila isang malambot na musika na humahaplos sa pandinig ni Maricel, isang himig na matagal na niyang ipinagdarasal sa gitna ng kaniyang mga madidilim na gabi. Ang paghampas ng kahoy na martilyo sa ibabaw ng mesa ng hukom ay naging hudyat ng kaniyang ganap na kalayaan. Sa sandaling iyon, ang mabigat na tanikala na nagkakabit sa kanya sa apelyidong De La Cruz ay tuluyan ng naputol. Ang kaniyang mga mata, na dati ay laging puno ng pangamba, ay naglalaro ngayon sa pagitan ng luha ng katuwaan at ng ningning ng tagumpay. Mama, hindi na po ba tayo aalis? Ang maliit na boses ni Maya ay puno ng pag-asa habang mahigpit na nakahawak sa kaniyang kamay. Lumuhod si Maricel upang maging kapantay ang kaniyang anak. Hinaplos niya ang malambot na pisngi nito, tinitiyak na ang bawat haplos ay may dalang pangako ng kaligtasan. Hindi na anak, we are going home baby, sa isang lugar na walang mananakit sa'yo. Sa likod ng rehas ng bilangguan, ang mundo ni na Marco at Isabela ay unti-unti nang nilalamon ng dilim. Si Marco, na dating hari ng kanyang sariling kumpanya, ay nakaupo sa isang sulok ng kanyang salim. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan habang inaalala ang bawat pagkakataong rinespeto niya ang maling tao. Ang pagsisisi ay tila isang laso na dahan-dahang gumagapang sa kaniyang sistema. Ngunit alam niyang huli na ang lahat. Si Isabela naman ay binalot ng kaniyang sariling galit. Ang kaniyang bawat sigaw sa loob ng kulungan ay tila mga huni ng isang ibong na walan na ng pakpak. Samantala, sa isang tahimik na pasilidad ng Viendunglao, si Doña Carmen ay nakaupo sa kaniyang selan sa harap ng isang bintana. Ang kaniyang marangyang alahas ay wala na, at ang kaniyang tanging kasama ay ang kaniyang sariling anino. Ang kaniyang mga anak at apo ay wala sa kaniyang tabi, isang malupit na paalala na ang kayamanan ay hindi kayang bumili ng tunay na katapatan.
Ang bawat pagdaan ng nurse ay tila isang paalala ng kaniyang pag-iisa. Ang kaniyang dating kapangyarihan ay naging isang malabong gunita na lamang. Ang paghahanda ni Maricel para sa kanilang pag-alis sa Maynila ay puno ng pananabik. Ang bawat gamit na kaniyang inilalagay sa loob ng maleta ay tila isang bahagi ng kaniyang nakaraan na kaniyang tinatalikuran. Iniwan niya ang ingay, ang usok, at ang pait ng lungsod. Sa tulong ni Gabriel, ang kaniyang mga huling dokumento sa opisina ay naayos ng maayos. Ang katahimikan sa pagitan nila habang nag-aayos ng gamit ay hindi nakababaliw, kundi puno ng isang banayad na kalinga. Ang paglalakbay patungo sa Baguio ay isang mahabang sandali ng pagninilay, habang ang sasakyan ay dahan-dahang umaakyat sa palikulikong daan. Ang hangin ay unti-unting nagbabago, nagiging mas malamig, mas sariwa, at may dalang amoy ng pine trees na tila sumasalubong sa kanilang pagbabalik. Ang suong muna bumabalot sa mga bundok ay tila isang malaking kumot na nagtatago sa kanila mula sa lahat ng sakit ng nakaraan. Pagdating sa talyer ni Don Miguel, ang bawat piraso ng kahoy at ang amoy ng barnis ay tila mga lumang kaibigan na bumabati kay Maricel. Ang matanda ay naghihintay sa kanila sa tapat ng pinto. Ang kaniyang mukha ay nagpapakita ng isang bihirang ngiti. Isang maliit na mesa ang nakahanda sa gitna ng syunggo, puno ng mga pagkaing luto sa bahay, simpleng handaan para sa isang bayaning nagtagumpay. "Welcome home, Maricel! Welcome home, Maya!" Ang boses ni Don Miguel ay may dalang init na tila isang yakap ng isang tunay na ama. Pagkatapos ng hapunan, habang ang buwan ay nagtatago sa likod ng mga ulap, si Gabriel ay naupo sa isang maliit na bangko sa labas, tinitingnan ang kaniyang braso na mayroon pa ring benda. Lumapit si Maya. Dala ang isang maliit na kotak ng bangkanyan na may mga disenyong makukulay na bulahaw. Ito ang kaisa-isang golden moment ng gabi. Ang maliit na bata ay seryosong nakatitig sa sugat ni Gabriel. Ang kaniyang mga daliri ay dahan-dahang itinatapat ang isang bangkanyan sa ibabaw ng benda ng lalaki. Para po gumaling agad, Tito Gabriel, kasi po niligtas niyo kami ni Mama. Bulong ng bata habang maingat na pinipisil ang gilid ng bangkanyan upang dumikit ito ng maayos. Napangiti si Gabriel, ang kaniyang mga mata ay naniningkit sa tuwa habang nakatingin kay Maricel na nakatayo sa may pinto. Ang pasasalamat at ang muling namumukadkad na tiwala ay tila isang invisible na sinulid na nagdurugtong sa kanilang tatlo. Nang makatulog na si Maya, lumabas si Maricel sa beranda kung saan naroon si Gabriel. Ang malamig na simoy ng gabi sa Baguio ay humahalik sa kanilang mga balat. Ang katahimikan ay binalot ng himig ng mga kuliglig sa malayo. Isang natural na orkestra ng kapayapaan. Nagkatinginan ang dalawa at sa kislap ng mga bituin, naramdaman ni Maricel ang isang uri ng katahimikan na hindi niya naranasan kay Marco. Ang katahimikan ng pagtanggap at pagrespeto. Huminga ng malalim si Gabriel. Ang kaniyang mukha ay binalot ng isang seryosong ekspresyon sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan. Dahan-dahan siyang humarap kay Maricel. Ang kaniyang mga mata ay tila nagsasabi ng libu-libong salita na matagal na niyang itinatago sa loob ng kaniyang dibdib. "Maricel," simula ni Gabriel, ang kaniyang tinig ay naging mababa at puno ng emosyon. "Alam kong marami ka ng pinagdaanan at alam kong ang puso mo ay tila isang gusaling kailangan pang kumpunihin. Pero sana, sa pagbuo mo ng iyong bagong buhay dito, tumigil siya sandali." Ang kanyang hininga ay lumilikha ng manipis na aso sa lamig ng gabi. Tinitigan niya ng diretso si Maricel, isang tingin na tila naghahanap ng pahintulot na magpatuloy sa isang katotohanang maaaring magpabago sa kanilang dalawa habang buhay. Ano ang nakatakdang sabihin ni Gabriel sa gitna ng katahimikan ng Baguio? At handa na ba ang puso ni Maricel na buksan ang pinto na matagal na niyang kinandado dahil sa takot na muling masaktan? Ang gabi sa Baguio ay binalot ng isang makapal
at mapuputing sungmu. Tila isang malambot na telang nagpoprotekta sa buong lungsod mula sa ingay ng mundo. Sa beranda ng talyer ni Don Miguel, ang bawat hininga ni na Maricel at Gabriel ay lumilikha ng manipis na usok sa hangin. Isang patunay ng lamig na nanunuot sa kanilang balat. Ngunit sa kabila ng lamig ng kapaligiran, may isang uri ng init na nagmumula sa kanilang pagkakatayo ng magkatabi. Isang init na hindi nanggagaling sa apoy, kundi sa dalawang kaluluwang dahan-dahang nagtatagpo ang landas. Nanatiling nakatitig si Gabriel sa malayo, sa mga anino ng pine trees na sumasayaw sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang kaniyang mukha, na kadalasan ay seryoso at matigas, ay lumambot sa sandaling iyon. Huminga siya ng malalim. Ang kaniyang dibdib ay bumubulwak sa mga salitang matagal na niyang ikinulong sa kaniyang puso. Natatakot na baka ang pagbigkas sa mga ito ay maging sanhi ng paglayo ng babaeng kaniyang minamahal. Maricel, muling tawag ni Gabriel. Ang kaniyang tinig ay tila isang banayad na haplos sa katahimikan. Alam kong ang puso mo ay tila isang gusaling dumaan sa pinakamalakas na lindol. Maraming bitak, maraming bahagi ang kailangang ayusin, at marahil ay may mga pundasyong kailangan pang patatagin muli. I know you're not looking for a savior because you've already saved yourself. You've proven that you are strong enough to stand alone. Dahan-dahang lumingon si Maricel sa kanya. Nakita niya ang katapatan sa mga mata ni Gabriel, isang uri ng katapatan na kailanman ay hindi niya nakita sa mga mata ni Marco. Ang kaniyang puso ay nagsimulang tumibok ng may bagong uri ng kaba. Isang kabang hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang pag-asang muling bumubukas. Hindi ko kayang burahin ang lahat ng sakit na dinanas mo, Maricel. Patuloy ni Gabriel habang dahan-dahang humahakbang palapit, sapat na upang maramdaman nila ang init ng isa't isa. Ngunit meron pa ring pagrespeto sa distansya. Hindi ko kayang ibalik ang mga taong ninakaw sa'yo, pero kung pahihintulutan mo ako, hayaan mong ako ang maging katuwang mo sa pagbuo ng iyong bagong tahanan. Hayaan mong ako ang magtayo ng matibay na bubong na magpoprotekta sa inyo ni Maya mula sa anumang bagyo na darating. I don't want to complete you. I just want to walk beside you. Ang mga salitang iyon ay tila mga butil ng ulan na bumagsak sa isang tuyong lupa. Naramdaman ni Maricel ang pag-akyat ng init sa kaniyang lalamunan. Ang kaniyang mga mata ay nagsimulang mapuno ng luha. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pait. Ang kaniyang mga balikat na dati ay laging pilit na itinatayong matuwid para sa kaniyang anak ay tila bumigay sa bigat ng emosyon. Gabriel, bulong ni Maricel, ang kaniyang boses ay nangangatal. Natatakot ako. Natatakot ako na baka ang pagtitiwalang ibibigay ko ay maging mitya na naman ng sarili kong pagkawasak. I've spent so many years building walls around my heart to protect me and Maya. Hindi ko alam kung paano muling magpababa ng mga pader na yon. Dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kaniyang kamay. Hindi niya ito agad idinampi sa balat ni Maricel. Sa halip ay nanatili itong nakabukas sa harap nito. Isang tahimik na paanyaya ng kalayaan. You don't have to tear down your walls tonight, Maricel. Hihintayin kita. Kahit gaano pa katagal ang abutin para muling magtiwala ang iyong puso, mananatili ako rito sa labas ng iyong pintuan. I'm an engineer, remember? I know how to wait for the foundation to be strong enough before building anything beautiful. Ang golden moment ng kanilang gabi ay nangyari nang ang mga daliri ni Maricel ay dahan-dahang gumalaw, tila isang mahiyaing talulot ng bulaklak na bumubukas sa sikat ng umaga. Inilagay niya ang kaniyang palad sa ibabaw ng kamay ni Gabriel. Ang pagdampi ng kanilang balat ay lumikha ng isang tahimik na kuryente ng pangako at kalinga. Si Gabriel ay dahan-dahang sumara ang kaniyang mga daliri sa kamay ni Maricel. Iniingatan ito na tila ba ang kaniyang hinahawakan ay ang pinakamahalagang blueprint ng kaniyang buhay. Isang banayad na paggalaw ang ginawa ni Maricel. Dahan-dahan niyang isinandal ang kaniyang ulo sa balikat ni Gabriel. Ang amoy ng pine trees
At ng malinis na labada mula sa damit ni Gabriel ay nagbigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan na matagal na niyang hindi nararamdaman. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, hinahayaang ang bawat tibok ng puso ni Gabriel ay maging kanyang sariling ritmo ng paghilom. Sa katahimikan ng Baguio, sa gitna ng sungmo at ng liwanag ng buwan, ang dalawang kaluluwa ay nahanap ang kanilang kani-kanilang kanlungan. Ang nakaraan ay nananatiling bahagi ng kanilang kasaysayan, ngunit ang hinaharap ay nagsisimula nang gumuhit ng isang bagong disenyo, isang disenyo ng pag-ibig na itinayo sa pundasyon ng katotohanan at paggalang. Gayunpaman, habang sila ay nakatayo sa ilalim ng madilim na langit, ang malamig na ihip ng hangin ay tila nagdadala ng isang huling bulong mula sa kailaliman ng kanilang mga alaala. Ang mga sugat ba ng kahapon ay tuluyan na ngang magiging bahagi ng kasaysayan o mayroon pang isang huling pagsubok na kailangang harapin bago ang tunay na bukang liwayway ng kanilang bagong buhay? 5 taon ang mabilis na lumipas, tila isang banayad na agos ng tubig na dahan-dahang humuhugas sa mga bakas ng putik at pait sa buhay ni Maricel. Sa itaas ng isang burol sa Baguio, kung saan ang mga puno ng pino ay tila mga bantay ng kapayapaan, nakatayo ang isang estrukturang gawa sa salamin, bato, at matibay na kahoy. Ito ang tahanan ng pag-asa. Ang punong tanggapan ng Valenzuela Architectural Firm. Hindi lamang ito isang opisina. Ito ay isang kanlungan para sa mga kababaihang dumanas ng pang-aabuso, kung saan tinutulungan silang muling itayo ang kanilang mga nadurog na pangarap sa pamamagitan ng sining at kabuhayan. Nakatayo si Maricel sa harap ng kaniyang malawak na bintana. Hawak ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kaniyang mukha ay wala na ang mga bakas ng pagod at takot. Ang kaniyang mga mata ay nagniningning na ngayon sa ilalim ng sikat ng umaga, puno ng katiyakan at kaganapan bilang isang babae at bilang isang ina. Ang kanyang tagumpay ay hindi na sinusukat sa dami ng kanyang mga parangal, kundi sa dami ng mga ngiting muli niyang naibalik sa mga taong katulad niya noon ay itinaboy ng tadhana. "Mama, look! I finished my new painting," ang boses ni Maya, na ngayon ay 10 taong gulang na, ay umalingaw-ngaw sa silid. Ang bata ay rumesponde sa sining ng kaniyang ina. Ang kaniyang painting ay puno ng maliliwanag na kulay, isang bahaghari na nakayakap sa isang maliit na bahay sa bundok. Lumapit si Maricel at niyakap ang kaniyang anak. "It's beautiful, Maya. Just like our life now." Sa labas ng opisina, si Gabriel ay abala sa pakikipag-usap sa mga foreman para sa kanilang bagong proyekto. Nang mapansin niya si Maricel sa bintana, isang matamis at tapat na ngiti ang sumilay sa kaniyang mga labi. Ang kaniyang sugat sa braso mula sa airport ay nag-iwan ng isang manipis na peklat. Isang peklat na para sa kanila ay simbolo ng kaniyang katapatan at pagtatanggol. Si Gabriel ay hindi naging asawa sa papel lamang, kundi naging tunay na katuwang sa bawat hakbang ng paghilom ni Maricel. Ang kanilang pag-iibigan ay hindi itinayo sa mabilis na bugso ng damdamin, kundi sa pundasyon ng matatag na pagtitiwala at walang hanggang paggalang. Bago matapos ang araw, nagtungo si Maricel sa isang maliit na kapilya sa dulo ng kalsada. Doon, sa katahimikan ng banal na lugar, nag-alay siya ng isang puting kandila. Sa kanyang panalangin, hindi na siya humihingi ng paghihiganti. Ang kanyang puso ay wala na ring puwang para sa puot. Sa tanong kung napatawad na ba niya sina Marco at Isabela, ang sagot ay matatag. Napatawad na niya sila, hindi dahil karapat-dapat silang patawarin, kundi dahil ang kaniyang kaluluwa ay karapat-dapat sa kapayapaan. Ang pagpapatawad ay ang huling susi na nagbukas sa kaniyang bilangguan. Si Marco ay nananatiling isang anino ng nakaraan, isang lalaking nilamon ng sariling kasakiman, habang si Maricel ay patuloy na lumilipad patungo sa liwanag. Ang tunay na binhiin ay nahanap na niya sa bawat halakhak ni Maya, sa bawat haplos ni Gabriel,
yel, at sa bawat disenyo ng bahay na kaniyang binuo mula sa kaniyang sariling pawis at dunong. Natutunan niya na ang isang tahanan ay hindi lamang binubuo ng mga dingding at bubong. Ang pinakamatibay na tahanan ay ang kaniyang sariling pagkatao, isang estruktura na dumaan sa pinakamalakas na bagyo, nayanig ng pinakamalakas na lindol, ngunit nanatiling nakatayo dahil ang pundasyon nito ay itinayo sa pagmamahal sa sarili at sa kaniyang anak. Ang aral na nais iwan ng kaniyang kwento sa bawat nakikinig ay simple ngunit malalim. Huwag hayaang ang sakit ng kahapon ang magdikta ng iyong bukas. Ang bawat pagkabasag ay pagkakataon upang muling mabuo ng mas matatag, mas maganda, at mas maningning. Ang sining ng pagbabalik ay hindi sa paghila pababa sa mga sumira sa iyo, kundi sa pag-akyat mo sa rurok kung saan hindi ka na nila muling maaabot. Habang lumulubog ang araw sa Baguio, binalot muli ng sungmu ang paligid. Ngunit sa loob ng puso ni Maricel, ang liwanag ay hinding-hindi na muling mamamatay.